Biglang iniwan si Mayor ng asawa matapos ipanganak ang kanilang triplets at pinagpalit daw siya sa mas mayaman. Pero paano kung magkita sila muli at malaman ang tunay na dahilan? Isang magarang kotse, lula ng 3 batang magkakapatid na siyang kagagaling lamang sa school matapos sunduin ang kanilang driver. Biglang huminto ang sasakyan dulot ng traffic. Kung kaya't napatingin ang batang si Gary na siyang panganay sa triplets sa labas ng bintana. Isang senaryong nakaagaw nga sa atensyon ng batang si Gary. Ha? Ano nangyari banda ron? Pinagtutulungan ba nila yung babae? Nagtataka ang reaksyon ng batang si Gary. Anong tinitignan mo riyan, kuya? Usisa naman ng batang si Mary na siyang bunso naman sa triplets at nag-iisang babae. Mukhang inaaway kasi nila yung babae. Tulungan kaya natin siya. Nagtataka ang reaksyon ng batang si Gary. Isang babae kasi sa hindi kalayuan ng tila ba nakikipagtalo sa 3 kalalakihan. Mga bata, alam ko nang iniisip nyo. Pero wag na kayong makialam pa sa kung ano man ang nangyayari doon, okay? Dahil baka magalit na naman ang daddy nyo. Sabat naman ng driver na siyang inoobserbahan lang pala ang mga bata. Anong gagawin natin, kuya? Hindi ba natin tutulungan yung babae? Kawawa naman siya kapag wala tayong ginawa. Bulong ng bunsong si Mary sa kanyang mga kapatid. Tama ka, Mary. Sabi ng teacher natin tumulong tayo sa mga nangangailangan. Tara, puntahan natin yung babae, tulungan natin siya. Pagsang-ayon nga ng batang si Gary at nagtanguan silang magkakapatid. Mga bata, sinasabi ko sa inyo, kung ano man yung binabalak nyo, huwag nyo nang ituloy pa. Paniguradong mapapagalitan na naman tayo ng daddy nyo kapag hindi pa tayo nakauwi kaagad. Pagbabanta pa nga ng driver, sa mga bata nang mapansin niyang tila ba may binabalak ang mga to. Subalit tila ba tumagos lang sa kabilang tenga ng triplets ang mga sinabi ng driver nang bigla silang lumabas ng kotse dahil sa hudyat ng panganay na si Gary sa kanyang mga kapatid. Tumakbo nga sila patungo sa kinaroroonan ng isang babae. Lumabas naman kaagad ng kotse ang driver para nga habulin ng mga bata, ngunit sakto namang binusinahan siya ng mga sasakyan sa kanyang likuran kaya bumalik din ito sa kotse para nga paandarin at naghanap ng pagpaparkingan. Pwede ba? Kayo itong muntikan ng bumangga sa akin dahil hindi ko kayo pinansin kanina kaya bakit ako itong sinisisi nyo ngayon na nagkaroon ng gasgasi ang mga motor nyo? Palaban naman ang singhal ni Donna sa mga riders na siyang sumunod sa kanya at muntikan pa siyang banggain. Pwede ba, miss? Huwag ka na magmatapang pa. Hindi mo ba nakikita na 3 kami at iisa ka lang? Tura naman ang isa pa sa 3 lalaki na waring nagbabanta. Kahit mag-isa lang ako, kaya ko kayong 3. Saka, hindi ba kayo nahihiya? 3 kayo tapos mag-isa lang ako at babae pa ako. Siguro naman, may mga nanay kayo kasi imposibleng wala. At sigurado naman akong ayaw niyong mangyari sa mga nanay o kapatid niyong babae ang ganito, di ba? Sikmat nga ng palabang si Donna. Dahil nga sa sinabi ni Donna na tawa na nga lamang, ang 3 lalaki na animoy may nakakatawa sa mga sinabi ni Donna. Hoy, anong ginagawa niyo sa kanya? Pagtutulungan niyo ba siya? Kagad ngang sigaw ng batang si Harry sa 3 lalaki na siyang nakikipagtalo sa isang babae nang lumapit nga silang 3 magkakapatid. Namutawi naman ang pagtataka sa mukha ni Donna kung bakit may mga batang bigla na nga lamang sumulpot. At sino naman kayo? Anong ginagawa niyo rito? Baling naman ang lalaki sa 3 bata sa tono ng boses na parabang nainis dahil sa biglang pagsulpot ng mga bata. Nakita po namin kayo na pinagtutulungan niyo po yung babae, kaya nandito po kami para i-save siya. Matapang na sagot naman ng batang si Harry. Bahagya namang nabigla si Donna sa narinig kaya naman isa-isa niyang pinagmasdan ang mukha ng 3 bata kung saan seryoso pa nga talaga ang mga to. Kapag hindi po kayo umalis, tatawag po kami ng mga pulis para maikulong po kayong 3. Sabat naman ng bunsong si Mary. Namutawi nga ang matapang na aura sa mata
ng mga bata, kung saan para bang walang takot ang mga to sa mga lalaking halata namang malalaki talaga kumpara sa kanila. Sapagkat mga bata lamang sila, bigla namang natawa ang tatlong lalaki dahil sa sinabi ng bata na para bang isang katatawanan lamang ang kanilang narinig. Mga bata, mas maigi kung umalis na lang kayo para hindi kayo madamay. Pagtatabi nga ng isang lalaki sa mga bata. Hindi po kami alis dito. Alis lang po kami kapag tinigil nyo na po yung panghaharas nyo po sa kanya dahil nakita po namin na pilit nyo po siyang hinahawakan kanina. Itinuro naman ng batang si Haring babae. Umawang naman ang bibig ni Donna. Mga bata, na-appreciate ko na gusto niyo akong tulungan pero mas maigi kung umalis na lang kayo. Kaya ko na to. Mahinahon nga ang boses na tura naman ni Donna sa mga bata. Napaawang na nga lamang ng labi ang bata. Nang magsalita nga ito bigla, natigilan nga dahil sa narinig nilang wangwang ng siren ng mga pulis. Pare baka tumawag nga talaga ng pulis yung mga yan. Mas maigi pa kung umalis na lang tayo kagad para hindi na tayo mapatrobol pa. Biglang usisa naman ng isa pang lalaki na tila ba biglang kinabahan. Magkikita pa tayo, miss. Huling sambit naman ng isang lalaki kay Donna bago sumakay sa mga motor nila. Ang tatlong lalaki't pinaharurot nga ang mga yun, paalis. Teka, tumawag ba talaga kayo ng pulis? Baling naman ni Donna sa tatlong bata. Sabay-sabay namang umiling ang musmos na triplets. Hindi po. Nagkataon lang po siguro na may parating po na pulis pero mabuti na rin po yun kasi umalis na po sila. Sagot naman ng batang si Gary. Napangiti naman si Donna sa mga bata. Thank you sa inyo. Pero teka, ano bang ginagawa niyo rito? Wala ba kayong kasama? Tanong pa nga ni Donna sa mga ito. At sakto naman ang pagsulpot ng driver ng mga bata. Mga bata parating ng daddy niyo. Hinihingal pa nga ang sabi ng driver sa mga to. Po, sinumbong niyo po ba kami kay daddy? Reaksyon naman ng batang si Mary. Wala akong choice, delikado kasing ginawa niyo at bilin sa akin ng daddy niyo. Nasasabihin ko raw sa kanya ang lahat ng mangyari, kaya pinaalam ko lang. Kayo naman kasi, sana hindi na kayo lumabas pa ng kotse. Sagot naman ng driver na medyo pinagsabihan pa nga ang mga bata. Ikaw pala ang kasama ng mga bata. Pasensya na nga pala. Mukhang kasalanan ko yata kasi gusto raw nila akong tulungan. Sad nga ni Donna kaya napunta sa kanyang atensyon ng driver. Bigla namang umawa ang bibig ng driver na tila ba nagulat nang makita nito ang mukha ng babae. Siya nga pala, gusto ko pa sanang makita yung daddy nila para sana makapagpasalamat ng personal at mag-sorry na din dahil sa mga anak niya. Pero nagmamadali kasi ako kaya pwede bang pasabi na lang sa kanya? Salamat Bilin pa ni Donna sa driver at hindi na rin hinintay pa ni Donna ang naging sagot nito nang magsuot na siya ng helmet at sumakay ng motor, saka yun pinaandar ng mabilis. Kuya Ding, bakit po parang natulala po kayo dyan? Nagandahan po ba kayo dun sa babae? Biglang biro naman ang batang si Harry sa kanilang driver nang mapansin ito na bigla na nga lamang natulala ang driver nilang si Ding. Totoo namang maganda siya pero para kasing familiar siya. Katwiran ng driver at bigla na nga lamang napaisip. Kasalukuyan ngang mabilis ang patakbo ni Donna sa kaniyang motor na para bang may hinahabol hanggang sa isang kotse ang napansin niyang mabilis din ang patakbo patungo sa kaniyang direksyon. Kaya naman automatic niyang binagalan ang kaniyang patakbo. Subalit nasagi pa rin ang kaniyang motor ng kotse dahilan kaya natumba siya. Ngunit napatingin siya kaagad sa kotseng bigla na nga lamang bumangga sa isang poste. Dali-dali ngang tumayo si Donna para puntahan ang kotse at sinilip ang isang lalaki sa driver's seat na siyang may dugo sa bandang ulo nito. Ayos ka lang ba? Nagpapanik ang tanong ni Donna sa lalaki. Ayos lang ako. Sagot naman ng lalaking nasa loob pa rin ng kotse habang nakahawak ito sa kanyang ulo. Sandali lang, tatawag ako ng ambulansya. Sigurado bang ayos ka lang talaga? Huwag ka mag-alala. Panigurado namang mabilis na darating yung medic para tulungan ka. Usal pa nga ni Donna sa lalaki habang chinecheck
ng kanyang mga mata kung talaga bang ayos lang ang lalaki o kung may mga sugat pa ba itong natamo. Ayos lang ako. Hindi naman ako masyadong napuruhan talaga eh. Bigla ngang natigilan ng lalaki ng magangat ito ng tingin sa babaeng siyang nasa labas ng kotse habang nakasilip nga sa kanya sa bintana. Bumalik ka. Hindi makapaniwalang naiusal nga ng lalaki, nabatid pa rin ang pagkagulat sa babae. Namutawi naman ang pagtataka sa mukha ni Donna dahil sa sinabi sa kanya nito. Ha? Anong ibig mo sabihin bumalik ako? Gulong-gulong reaksyon nga ni Donna. Bakit? Ganun na lang ba yun sa'yo? Pagkatapos mo akong saktan noon ngayon, nagkukunwari ka na hindi mo ako kakilala? Reaksyon naman din ng lalaki. Nabakas sa mga mata nito ang labis na sakit at pangungulila sa isang tao. Dahil sa mga narinig ay mas lalong kumunot ang noon ni Donna. Dahil sa labis na paggalito sa mga sinasabi ng lalaki. Teka, masyado bang napuruhan yung utak mo kaya ganyan yung mga sinasabi mo? Nako, mukhang kailangan mo na talagang madala sa ospital. Alam mo, kailangan ko na rin kasi talaga umalis eh. Gusto kitang tulungan, nadalhin ka agad sa ospital pero mas mainam kung hintayin mo na lang yung mga medic kasi sure naman akong malapit na rin sila. Pasensya ka na talaga, nagmamadali kasi talaga ako eh. Pero mukhang okay ka naman na kaya maiwan na muna kita. Huwag kang aalis dito at hintayin mo yung pagdating ng ambulansya, okay? Kagad nagtungo si Donna sa kanyang motor para itayo yon. Sa kanya isinuot ang helmet at muli ay pinaharurot nga niya yon. Dali-dali namang lumabas ang kotse ang lalaki para sana habulin ng babae, pero hindi na nga niya ito naabutan pa. Hindi naman nagtagal, dumating na rin ang ambulansya at tinulungan nga ang lalaki patungo sa ospital. Sir Miguel, kumusta po kayo? Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng driver na si Ding sa lalaking nakaupo ngayon sa ospital habang may benda ang bandang sentido nito. Ayos lang ako. Minor injury lang naman ang natamo ko. Nasaan pala yung mga bata? Tugon naman ni Miguel. Daddy! Sigaw nga ng triplets nang patakbong nagtungo ang mga ito sa kinaroroonan ng kanilang ama. Daddy, ano po bang nangyari? Nasaktan po ba kayo? Sobra po kaming nagalala po nung tumawag po kayo kay Kuya Ding. Puno ng pag-aalalang sambit ng batang si Harry sa kanilang ama. You don't need to worry mga anak. Okay lang naman ako. Mangiti nga sa mga labing sagot ni Miguel sa mga bata kung saan bahagya nga niyang hinawakan ang ulo ng mga to upang pawiin ang mga pag-aalala ng triplets sa kanya. Mabuti naman po at okay lang po kayo, Daddy. Ang akala ko po kasi may nangyari na pong masama sa inyo eh. Hindi po kayo pwedeng mawala po sa amin. Usal naman ang pinakabunsong si Mary, nawaring maluluha na nga dahil sa labis sa pag-aalala para sa kanyang ama. Kinarga naman ni Miguel ang kanyang bunso at pinaupo nga sa kanyang hita. Anak, hindi ako mawawala sa'yo, okay? Mahal na mahal ko kayo kaya hindi ko kayo iiwan. Huwag ka nang mag-alala. Mahinahon ang boses na turan nga ni Miguel. Daddy, please po mag-iingat na po kayo sa pagmamaneho next time para hindi ka na po maaksidente. Pinagsabihan naman si Miguel ng kanyang panganay na si Gary sa kalmadong boses. Bigla namang nagkatinginan ng driver na si Ding at Miguel. Nang sumeryoso nga ang mukha ni Miguel nang maalala niya ang nangyaring aksidente. Mga anak, pwede bang mauna na kayo sa kotse ng Kuya Ding niyo? Susunod ka agad ako, tapos uuwi na rin tayo. Baling naman ni Miguel sa mga bata kung saan dagli na nga rin namang sumunod ang mga to, kung kaya't naiwan na nga lamang siya pati ang driver na si Ding sa ward. Nawala ng preno yung kotse ko. At yung dahilan kung bakit ako na-aksidente at malakas ang kutob ko na hindi lang basta aksidente ang nangyari. Paniwalang paglalahad nga ni Miguel sa nangyari. Ibig niyo po bang sabihin sinadya po yung nangyari? Ani naman ni Ding. Hindi malabong ganun nga ang nangyari. Bilang isang politiko, sanay na nga ako sa mga ganito. Pasalamat na lang ako at hindi pa ako namatay. Hindi ko alam kung paano ginawa yun pero kailangan kong malaman kung sinong nasa likod nito. Tawagan mo ang mga tauhan ko. Sabihin mo sa kanilang nangyari. Tawagan mo rin si Rick
At sa kanya mo lang sabihin ng lahat ng mga sinabi ko ngayon. Siya na ang bahalang umalam kung sino ang nagtangka sa buhay ko this time. Seryosong sabi nga ni Miguel sa driver na si Ding. Malalim namang nag-isip si Miguel nang maalala nga nito ang babae kanina. Siya kaya talaga yun? Bulong pa nga ni Miguel patukoy nga sa babaeng nasagi niya rin. Ano po yun, sir? Usisa naman ang driver na si Ding. Nothing. Siya nga pala. Ano palang nangyari kanina sa mga bata? Pag-iiba nga ng usapan nga nila Miguel. Tungkol po riyan. Kanina po kasi nang maipit kami sa traffic may nakita pong babae yung mga bata na parang pinagtutulungan daw po ng mga lalaki. Gusto daw po nilang tulungan kaya bigla po silang lumabas ng sasakyan para puntahan yung babae. Pero ayos lang naman sila, sir. Nung nilapitan ko sila wala na po yung mga lalaki pero yung babaeng tinulungan nila para kasi siyang familiar eh. Kwento pa nga ni Ding sa pangyayari. Anong ibig mong sabihin sa familiar yung babae? Kunot noong intriga naman ni Miguel. Kamukha niya po kasi yung dati niyo pong kasintahan. Pero baka nagkamali lang po ako kasi panigurado naman na makikilala niya ako kasi mukhang hindi niya ako kilala. Saka nagmamadali po eh. Sagot ni Ding. Napaisip naman si Miguel at muli ngang sumagi sa isip niya. Yung babaeng nakamotor kanina. Hindi naman nagtagal ay umalis na nga rin sila ng ospital at umuwi na ng bahay. Oh my God, Miguel. Ano pong nangyari? Are you okay? Bungad nga ng ina ni Miguel sa kanya na puno ng pag-aalala. Mga anak, dumiretso na kayo sa kwarto niyo. Turan nga ni Miguel sa mga bata na siyang sumunod naman kaagad. Pagkatapos ay bumaling na nga siya sa kanyang ina. I'm fine, Mom. Nawalan lang ng brake ang kotse ko. Oh my goodness. That's impossible to happen. I'm sure na sinadyang mangyari yun. Paniguradong yung mga kalaban mo sa politika ang may gawa nun. Wika nga ng ina ni Miguel na para bang siguradong sigurado ito. Hindi naman na nakaimik pa si Miguel at muli ay napaisip na nga lamang. Samantala sa ospital ay kasalukuyan ngang nagbabalat at naghahanda nga ng prutas si Donna para sa kanyang tita Norma na siyang nasa hospital bed. Pasensya na po kayo tita kung ngayon lang po ako nakarating ha. May mga nangyari kasi kanina habang papunta ako rito eh. Ani nga ni Donna nang simulan niyang subuan ng prutas ang kanyang tita. Ayos lang naman sa akin. Masaya na nga rin ako na pinipilit mo pa ring puntahan ako rito para bantayan. Dapat nga nagpapahinga ka na lang sa bahay pagkatapos ng trabaho mo pero heto ka. Tura naman ang ginang na si Norma. Tita, hindi naman po ako mapapalagay na wala pong magbabanday sa inyo rito kapag alis na po si Romel para pumasok. Ayos lang din naman po sa akin kahit para makapagpahinga na rin po kayo. Sa ganito na nga lang po ako makakabawi sa inyo dahil sa pagkup-kup po ninyo sa akin eh. Hinawakan naman ni Norma ang kamay ni Donna. Donna, simula nang dumating ka sa buhay namin, naging masaya ako. Kasi may bagong pamilya na kami ng anak kong si Romel. Matapos mawala ng tatay niya, ginusto ko rin na maging ina sa'yo. Pero ngayon nahihiya ako sa inyong dalawa ng anak ko. Dahil maski yung mga gastusin dito sa ospital, kayo ang gumagawa ng paraan. Sorry Donna ha. Kasi imbes na makapag-ipon ka para sa sarili mo, nagagastos mo pa ang lahat ng pera para sa akin at para sa pagpapagamot ko. Emosyonal na wika pa nga ni Norma. Tita, hindi niyo po kailangan ng mag-sorry. At mahiya dahil kailangan naman po talaga namin gawin to. Isa pa po, tayo lang po ang pamilya kaya tayo-tayo lang din po ang magtutulungan. Ani pa nga ni Donna, para pala kasi ng loob ni Norma. Siya nga pala, hanggang ngayon ba wala ka pa rin bang naalala tungkol sa pamilya mo? Tanong nga ng tiyahin. Bahagyang napabuntong hininga si Donna at marahan ng umiling. Wala pa rin po ako naalala eh. Maski na, kahit ano po sa buhay ko wala akong maalala. Kung hindi nga lang po dahil sa suot kong bracelet na may pangalan na Donna noon na nakita niyo po ako noon baka wala nga rin po akong pangalan ngayon dahil paniguradong hindi ko rin po yun maalala. Napatango-tango nga ang tiyahin niya.
Ayos lang yan. Hindi mo naman kailangan ng pilitin pa ang sarili mo na makaalala. Darating din ang panahon na babalik ang mga alaala mo at mahanap mo ng tuluyan ang tunay mong pamilya. Ani nga ni Norma. Hindi ko nga po alam kung talaga bang may pamilya pa ako eh. Kasi kung may pamilya ako, hindi dapat hinanap nila ako. Pero 7 taon na ang lumipas simula nung nakita niyo po ako. Wala man lang naghahanap sa akin. Kaya nga iniisip ko, baka wala na rin talaga akong pamilya. Bahagya namang napayo ko si Donna nang makaramdam siya ng lungkot sa kanyang puso. Nang maya-maya pa, ay biglang ang sumagi sa isipan ni Donna yung aksidenteng nangyari kanina. Muli niya ring naalala yung sinabi ng lalaki na nasa kotse. Tita, kanina po kasi habang papunta ako rito nagkaroon po kasi ng aksidente. Tapos, yung lalaking nalapitan ko para i-check at tulungan bigla niyang sinabi na bumalik daw ako. Tapos sinabi niya pang, "Why? Ganun na lang po ba yun sa'yo? Pagkatapos mo akong saktan nun ngayon magkukunwari kang hindi mo na ako kilala?" Ginanon po ako eh. Kinaya nga ni Donna yung pagsasalita nga ni Miguel kanina. Teka baka naman talagang kakilala mo siya. Kaya nasabi niya yung mga yun. Komento naman ni Norma. Napailing na nga lamang si Donna. Hindi ko nga rin po alam eh. Hindi ko naman po siya maalala. Hindi ko nga rin maintindihan yung ibig sabihin niya eh. Hindi ko na rin siya makausap pa ng ganun katagal kasi nagmamadali na din po. Iniisip ko na lang na baka napuruhan lang yung ulo niya dahil sa aksidente kasi imposible naman po kung sinaktan ko siya noon dahil ang gwapo niya at mukha pa siyang mayaman. Sabi naman ni Donna, paano kung kilala ka ng taong yun? Baka yung taong yun na ang sagot sa mga katanungan mo. Ang paraan para malaman mo na kung ano ba talaga ang tunay mong pagkatao at baka siya pa ngang maging daan para makilala mo ang pamilya mo. Sandali namang napaisip si Donna sa sinabi ng kanyang tita. Posible nga po yan pero parang imposible na rin po na makita ko pa siya ulit. Hindi ba sabi mo na aksidente siya? Bakit hindi mo subukan na puntahan yung mga ospital na malapit na pwedeng pinagdalhan sa kanya? Subukan mo lang, Donna. Wala namang mawawala eh. Kasi baka kilala ka nga ng taong yun at baka siya pa nga talaga ang makakatulong sa'yo. Payo pa nga ni Norma. Dahilan kaya muling napaisip si Donna. Sa bahay naman ni Miguel, ay tinungo nga niya ang kwarto ng kanyang mga anak para nga kausapin ang mga to. Mga anak, okay lang ba kayo? Nasabi sa akin ni Ding kanina na bigla na lang kayong lumabas ng kotse dahil may gusto raw kayong tulungan. Tanong nga ni Miguel sa triplets. Nagtipon-tipon naman sa kamang 3 bata at humarap sa kanilang ama. Daddy, hindi niyo pa rin po ba nahanap si Mommy? Tanong naman ng batang si Harry na siyang ikinabigla ni Miguel. Ngunit hindi na bago yon sa kanya dahil ilang taon na nga rin siyang kinukulit ng mga tutungkol sa dati niyang kasintahan na ina ng mga bata. Ako ang unang nagtanong, di ba? Kaya sagutin niyo muna ang tanong ko. Mahinahon ng boses na sabi ni Miguel sa kanyang anak. Dahilan kaya napasimangot ang batang si Harry. Kanina po kasi, nakita po namin yung isang babae parang hinaharas po kasi siya nung 3 lalaki kaya naisip po namin na tulungan po siya. Dahil ang lagi pong turo sa amin ng sa school ay yung tumulong po sa mga taong nangangailangan kaya pinuntahan po namin sila. Panimulang kwento nga ng bunsong si Mary sa nangyari. At ano naman ang sunod na nangyari? Tanong naman ni Miguel. Tinakot po namin sila. Natatawag po kami ng mga pulis tapos hindi po namin inaasahan na may dadaan po talagang pulis kaya noong narinig po yun ng lalaki, kagad din po silang umalis dahil sa takot po. At yun po pagdating po ni Kuya Ding, umalis na rin po yung babae. Ang batang si Gary naman ang sunod na nagkwento. Next time wag niyo na ulit gagawin yun. Naintindihan niyo ba? Masyadong delikado para sa inyo dahil mga bata pa lang kayo. Alam niyo naman kung ano ang katayuan ko, 'di ba? Ayokong nag-aalala sa inyo parati kaya please sundin niyo lang ang Kuya Ding niyo. Sermon pa nga ni Miguel sa mga ito sa kalmadong paraan. Bigla naman ding
Sumimangot ang dalawa pang bata na sina Gary at Mary na siyang kaagad din namang napansin ni Miguel. Napabuntong hininga naman si Miguel dahil batid na niya kung bakit malulungkot na naman ang kaniyang mga anak. Alam na niya dahil ganito palagi ang sitwasyon at kung minsan hindi na niya alam kung paano niya pa ipapaliwanag sa mga ito ang katotohanan tungkol sa kanilang ina. Mga anak, ayoko sanang sabihin to pero kung maaari lang wag na sana tayong umasa na babalikan pa tayo ng mommy niyo. Kasi alam niyo kung talagang gusto niya tayong balikan. Sana noon pa, di ba? Malumani na paliwanag naman ni Miguel sa mga bata. Sinasabi niyo po ba yan sa amin kasi ayaw niyo pong bumalik po sa amin si mommy? O dahil hindi niyo pa po siya mahanap-hanap? Nakangusang sambit naman ang batang si Harry. Sandaling hindi nakaimik si Miguel, animoy nahihirapan siya kung paano sasabihin sa mga anak na hindi niya alam kung paano pa nga niya hahanapin ang ina ng mga to. Lalo na at batid niya ang katotohanan na umalis ito noon at nagpakalayo-layo kasama ang ibang lalaki. Sinusubukan ko siyang hanapin, okay? Talaga po ba, Daddy? O sinasabi niyo lang po yan para umasa po kami? Narinig po namin kayo noon ni Grandma na nag-uusap, pinag-uusapan niyo po yung tungkol po kay Mommy na hindi niyo po siya hinahanap dahil sumama na po sa ibang lalaki si Mommy, hindi po ba? Bahagi hanggang natigilan si Miguel dahil nga sa sinabi ng anak niyang si Harry. Bakit niyo po kami pinaasa, Daddy? Alam niyo po bang lagi po naming pinagdarasal na sana makasama na po namin si Mommy? Pero hindi na po pala siguro mangyayari yun dahil maski po kayo, ayaw niyo pong bumalik po si Mommy. Sad naman ang batang si Gary kung saan bakas nga sa boses nito ang sama ng loob. Daddy, gusto po namin ng Mommy, gusto po namin ng Mommy na mag-aalaga po sa amin. Yung iatid sundo po kami sa school, yung magbabasa po ng libro, yung paglulutuan po kami, yung makikipaglaro po sa amin, yung pagagalitan po kami kapag naging makulit po kami, at yung sasamahan po kaming mamasyal. Lumuluha naman ang wika nga ng batang si Mary, kung saan kagad na dinamayan nga ito ng kanyang kapatid, na si Harry na siyang nagpunas nga ng mga luha sa kanyang pisngi at hinagod nga ang likod nito. Tama po si Mary, Daddy. Gusto po namin na maranasan po na magkaroon po ng isang mommy. Pagsang-ayon naman ang batang si Gary. Hindi pa ba ako sapat sa inyo? Tanging naibigkas na nga lamang ni Miguel. Lagi po kayong busy, Daddy. Ang kasama lang po namin palagi ay yung katulong po tsaka yung driver. Gusto po namin kayong makasama pero lagi po kayong wala. At kapag nandito naman po kayo sa bahay, hindi nyo rin po kami nabibigyan ng atensyon. Nakangusong-usal naman ang batang si Gary kung saan dinamayan na nga rin ito ang kapatid na si Mary na patuloy pa nga rin sa pag-iyak. Matulog na nga kayo. Magpahinga na kayo, bukas ako ang maghatid sa inyo sa school. Turan nga ni Miguel sa kanyang mga anak bago siya tuluyang lumabas ang kwarto at nagtungo naman siya sa kwarto niya. Ma'am, ano pong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Tanong naman ni Miguel nang madat na niya ang kanyang ina sa loob ng kwarto niya. Gusto kasi kitang makausap. Nga pala, kumusta yung mga bata? Ayun, umiiyak na naman si Mary, nagtatanong na naman sila tungkol sa mommy nila. Sagot ni Miguel at naupo nga sa sofa. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Nagtatampo na sa iyo ang mga apo ko dahil hindi mo sila nabibigyan ng atensyon. Bakit ba kasi hindi ka pa magpakasal? Para naman magkaroon na ng nanay ang mga apo ko. At kanino naman po ako magpapakasal? Wala naman po akong girlfriend eh. Katwira naman ni Miguel. Yan ang problema sa iyo eh. Sa gandang lalaki mong yan, hindi mo pinapansin yung mga babaeng umaligid sa iyo. Masyado kang nakatutok sa pagiging mayor. Puro ibang tawang inuuna mo kaysa yung sarili mong kaligayahan ng mga anak mo. Sermon naman ang ina ni Miguel sa kanya. Hindi ko naman po kasi pwedeng hindi pagsilbihan yung mga nasasakupan ko. Rason naman ni Miguel. Maling-mali talaga na sinunod mo ang yapak ng tatay mo. Baka yan pa ang maging dahilan para mawalan ng ama ang mga apo ko. Miguel, ayokong mangyari sa mga anak mo yung nangyari sa'yo. Na maagang nawalan ng ama dahil sa politika. Sana naman maisipan mo yun.
Hindi naman nakaimik si Miguel. Bakit nga pala hindi mo pakasalan yung anak ni Gov? Hindi ba patay na patay sa'yo yun? Maya-maya pa question pa nga ng ina ni Miguel. Kung saan ibinalik nga nito ang usapan tungkol sa pagpapakasal. Hindi ko naman po pwedeng pakasalan yung taong hindi ko naman mahal. Isa pa, kung pipili ako ng magiging mommy ng mga anak ko, titiyakin ko po munang magugustuhan nila. Pagdadahilan naman ni Miguel. Ay nako, ewan ko na sa'yo Miguel. Ang akin lang naman gusto na ng mga bata na magkaroon ng mommy kaya siguro naman, oras na rin para pagbigyan mo ang sarili mo. Sige na, magpahinga ka na. At magpapahinga na rin ako dahil bukas makikipagkita ako sa mga amiga ko. Para magpatulong baka may kilala silang pwede kong maging manugang. Paalam na nga ng ina ni Miguel at lumabas na nga ito ng kwarto. Kinabukasan maagang ang nagising ang mga bata dahil excited na nga sila na ang kanilang daddy ang siyang maghahatid sa kanila sa school. Grandma, good morning po. Gising na po ba si Daddy? Kaagad ngang bungad ng batang si Harry sa kanilang lola na siyang kasalukuyang nag-aalmusal. Gising na pala kayo. Samahan niyo akong mag-almusal. Nakangitingalok nga ng kanilang lola. Nasaan po si Daddy, Grandma? Tulog na po ba siya? Ani nga ng batang si Gary na siyang nagtanong patungkol sa kanilang daddy. Alam niyo naman na maaga talagang nagigising ang daddy niyo dahil sa dami niyang ginagawa, hindi ba? Umalis na siya kanina. Unti-unti ngang naglaho ang ngiti at pag-excite sa mukha ng mga bata matapos marinig ang sinabi ng kanilang lola. Oh, anong problema mga apo? Bakit bigla na lang yata kayong nalungkot? Tanong pa nga ng ina ni Miguel sa mga bata nang mapansin nito ang pagsimangot ng kanyang mga apo. Hindi naman po kasi tinupad po ni Daddy yung sinabi niya sa amin na siya po yung maghahatid po sa amin sa school. Pinaasa na naman po kami ni Daddy. Malungkot na wika pa nga nila Harry at Mary. Napuno nga ng lungkot ang triplets hanggang sa pagpasok nila ng school. Tila ba walang mga sigla at napuno ng inggit nang makita nila ang ibang mga bata na siyang hinahatid ng mga magulang. Maaaring nakukuha nga nila ang kanilang mga gusto, subalit hindi pa rin nila magawang maging masaya dahil ang tanging nais nila ay ang makasama at maramdaman ang pagmamahal ng kanilang magulang. Makakasama pa kaya natin si Mommy? Tanong naman bigla ng batang si Mary habang nakatitig sa magina sa hindi kalayuan. Hindi ko rin alam pero gusto kong makasama na natin ang mommy natin. Pero nalulungkot pa rin talaga ako dahil hindi tayo hinatid ni Daddy. Ani naman ang batang si Harry. Tara pumasok na tayo. Niyaya na nga lamang ni Gary ang kanyang mga kapatid. Papasok nga ng classroom. Hanggang sa matapos ang klase ay bakas pa rin ang lungkot sa mata ng mga bata na para bang mga lantang halaman na hindi nadiligan. Patungo na sana sila kung nasa ng kotse ng kanilang driver nang mapahinto sila dahil sa isang pamilyar na babaeng nakaagaw sa atensyon nila. Sinundan nila ng tingin ang isang babae na siyang may kasamang batang babae at nagtungo sa gwardiya para makipag-usap. Hindi ba siya yung babaeng tinulungan natin kahapon? Reaksyon nga ng batang si Gary habang hindi nila inalis ang tingin nila sa babae. Siya nga yun, tara lapitan natin siya. Ani nga ng batang si Harry na nagpatiuna na nga nalapitan ng babae na siyang sakto namang katatapos lang din makipag-usap sa gwardiya. Hello po, natatandaan niyo po ba kami? Yan nga kaagad ang bungad nga ng batang si Gary kay Donna. Medyo nagulantang naman si Donna pero kaagad din namang nakabawi. Oo naman, hindi ko kayo makakalimutan no. Kayo yung mga makukulit na bata na tumulong sa akin kahapon, 'di ba? Napangiti ang tatlong bata dahil kaagad nga silang nakilala ni Donna. Anak niyo po ba yung batang kasama niyo po kanina? Usisa naman ang batang si Mary. Ayun ba? Hindi ko siya anak. Kanina kasi habang nasa biyahe nakita ko siyang umiiyak, mukhang naliligaw dahil iniwan daw ng mga kaibigan. Kaya ayun, sinamahan ko siya papunta dito sa school para dito siya puntahan ng mga magulang niya.
Kayo ba? Dito rin ba kayo nag-aaral? Sabay-sabay na tumango ang triplets. Opo, dito rin po kami nag-aaral. Ang batang si Mary ang siyang sumagot. Pauwi na ba kayo? Tanong pa nga ni Donna na siyang tinanguan lamang ng 3 bata. Ganun ba? Alam niyo gusto ko kasi sanang makabawi sa inyo dahil sa pagtulong ninyo sa akin kahapon. Okay lang ba kung ilibre ko kayo ng ice cream? Yun lang kasi ang kaya ko eh. Yaya pa nga ni Donna. Nagkatingin na naman ang triplets na animoy nag-uusap-usap gamit lamang ang kanilang mga mata. Ilang segundo lang ay tila ba nagkasundo sila? Tumango-tango kay Donna bilang pagpayag nila sa alok nitong kumain ng ice cream. Pero magpapaalam po muna kami sa driver po namin para po hindi po mag-alala si Daddy. Kuya Ding! Tawag nga nila. O mabuti naman lumabas na kayo. Umuwi na tayo. Tura naman ni Ding nang mabaling ang atensyon niya sa mga bata. Magpapaalam po sana kami sa inyo, kakain po kasi kami ng ice cream eh. Nagsalita na nga si Donna. Okay lang ba kung isasama ko sila para ilibre ng ice cream? Muli na naman, natulala si Ding nang makita nga si Donna. Miss, hindi mo ba talaga ako nakikilala? Tanong nga ni Ding kay Donna. Automatic naman ako munot ang noon ni Donna. Dulot ng pagtataka. Say tinanong nga sa kanya ng driver ng mga bata. Nakilala kita dahil nakita na kita kahapon. Yun ba ang ibig mong sabihin? Tugon naman ni Donna. Namutawi naman ang pagtataka sa mukha ni Ding. Dahil nasa isip pa rin niya, nakahawig nga nito ang dating kasintahan ng kanyang among si Miguel na isang tanyag na mayor. Sandali lang, tatawagan ko lang si Sir. Kailangan ko muna kasing ipaalam sa kanya dahil baka akong mapagalitan kapag hinayaan kong sumama sa ibang tao yung mga bata. Ani na nga lamang ni Ding at nagsimula na ngang tawagan si Miguel. Nakatayo lang naman si Donna habang naghihintay na matapos nga na makipag-usap si Ding sa ama ng mga bata. Ilang minuto lang nagbabanga ng tawag si Ding at muling bumaling kay Donna. Okay na, ipagpaalam ko na yung mga bata pero kailangan kong sumama sa inyo. Nakangiting tumango na nga lamang si Donna. Walang problema. Nagtungo nga sila sa isang malapit na ice cream parlor kung saan nilibre nga ni Donna ang mga bata ng tigi-isang ice cream. Nasa loob sila at nakaupo sa mesa habang si Ding naman ay nasa labas lang na waring may hinihintay. Pasensya na po pala kayo kasi ito lang yung kaya kong ilibre sa inyo. Muli ngang paumanhin ni Donna. Okay lang po yun sa amin, siya nga po pala. Ano po palang pangalan nyo? Saka, may asawa na po ba kayo? Biglang tanong nga ni Harry. Pangalan ko ay Donna, tsaka wala pa akong asawa. Sagot naman ng babae. Kung ganun, pwede po kayong maikasal sa daddy namin at pwede po kayong maging mommy namin. Biglang bulalas naman ang batang si Harry na bakas ang pagka-excite sa tono nga ng boses. Ngunit ikinabigla na nga lamang yun ni Donna. Dahilan kaya muntikan na nga siyang mabilaukan. Oo nga po, wala po kasi kaming mommy simula po noong ipinanganak po kami. At dahil wala naman po kayong asawa siguro, pwede po kayong maging mommy namin. Tiyak po ko na magugustuhan ka po ni Daddy, promise po. Bahagyang naubo na nga lamang si Donna. Mga bata, naiintindihan ko kayo na gusto niyong magkamami pero hindi naman pwedeng ako na lang ang maging mommy niyo. Nang basta-basta. Pero matanong ko lang, nasan pa lang mommy niyo? Ang sabi po sa amin ni Grandma, iniwan daw po niya kami. Tapos wag na raw po kami umasa na babalikan pa daw po kami ng mommy namin. Malungkot na pagkakahayag naman ng batang si Harry. Nakaramdam naman ng lungkot si Donna sa kaniyang mga narinig. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit tila ba may kung anong kirot siyang naramdaman sa kaniyang puso na para bang naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ng mga bata. Nang mapansin nga ni Donna na tila ba dinapuan ng lungkot ang mukha ng mga bata, ay mas pinili na lamang niyang huwag nang umimik. Sa isang banda naman
Panay ngang sulyap ang driver na si Ding sa loob ng ice cream parlor habang tila ba may hinihintay pa rin hanggang sa... Who are they? Pungad na tanong nga ni Miguel na siyang kararating lamang. Sir, mabuti nandito na po kayo. Nasa loob po sila ng mga bata. Sabi naman ni Ding. Nasa loob pa rin ba siya? Tanong pa nga ni Miguel patukoy nga sa babaeng kasama ng mga anak niya. Tumango na nga lamang si Ding. Opo sir, nasa loob pa po siya. Walang paghalinlangan nga na pumasok sa loob ng ice cream parlor si Miguel. At unang hinagilap ng kanyang mga mata ay ang kanyang mga anak na siyang natanaw naman din niya kaagad. Natanaw niya rin ang isang babaeng kasama nga ng mga bata sa mesa ngunit hindi niya pa rin makita ang itsura nito dahil ang likod lamang nito ang siyang nakikita niya. Kinakabahang humakbang si Miguel, papalapit sa kinaroroonan ng kanyang mga anak hanggang sa napunta rin sa kanyang atensyon ng mga to. Daddy, ano pong ginagawa niyo rito? Medyo gulantang pa nga na tanong nga ng batang si Gary sa kanyang ama. Unti-unti namang nagangat ng tingin si Donna sa lalaking siyang nakatayo sa kinaroroonan nila ng mga bata. At doon, nagtagpo nga ang kanilang mga mata. Bahagyang umawang ang mga labi nilang pareho na tila ba hindi nga sila makapaniwala na makitang muli ang isa't isa. Ikaw? Parehas na reaksyon nga nila Miguel at Donna sa isa't isa. Ikaw ang tatay ng mga bata? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Donna. Ha? Kilala niyo po ang daddy namin? Nagtatakang sabad naman ang batang si Gary, dahilan kung bakit nabaling ang tingin ni Miguel sa kanyang anak at napoupo nga siya. Nagtataka, Donna ang pangalan mo? At tinawag kang mommy ng anak ko? Kunot noong reaksyon pa nga na tila ba nagugulumihanan sa nangyayari. Oo, Donna nga ang pangalan ko saka tinawag lang ako ng anak mo na mommy dahil wala raw silang mommy. Pumayag na lang ako. Paliwanag naman ni Donna. Hindi nagawang makaimik ni Miguel na ani may pinoproseso pa nito ang mga nangyayari. Siya nga pala, kumusta ka? Mabuti naman at hindi ka talaga na-injure ng malala doon sa aksidente. Pagkonsulta nga ni Donna sa lalaki nang maalala niya ang aksidenteng nangyari. Napalunok na nga lamang si Miguel. Pwede ba tayong mag-usap? Nang tayong dalawa lang. Nagtaka naman si Donna at pumayag na nga lamang din siya. Kinuha naman ni Ding ang bata at dinala sa kotse kaya naiwan sina Donna at Miguel sa loob ng ice cream parlor habang magkatapat na nakaupo. Bakit ganyan kang makatitig sa akin? Hinuhusgahan mo ba ako? Tanong pa nga ni Donna nang mapansin niya ang kakaibang titig nga sa kanya ni Miguel at nakakaramdam nga siya ng pagkailang dahil doon. Nagpapanggap ka lang ba? Diretsahang tanong nga ni Miguel. Napakunot na si Donna. Ha? Anong nagpapanggap? Please, kung nagmamaang-maangan ka lang na hindi mo ako kakilala, aminin mo na. Hindi yung ganito na pinagmumukha mo kong tanga. Napalunok si Donna dahil sa kanyang narinig at lalo nga niyang hindi maunawaan ng lalaki. Dahil sa mga paratang nito sa kanya. Alam mo, hindi talaga kita maintindihan. Kahapon ko pa hindi maunawaan yung mga sinasabi mo. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung bakit? Kasi, pabubulaanan ko yung mga paratang mo sa akin. In the first place, ngayon lang naman tayo nagkita. Kaya ako magpapanggap na hindi kita kilala, okay? Napabuntong hininga si Miguel. Kamukha mo yung taong kakilala ko. Yung taong minsan ang naging importante sa akin. Hindi lang kamukha kasi kapangalan mo pa. Imposible namang may dalawang tao sa mundo na magkamukha tapos magkapangalan pa. Maliban na lang kung ginagaya mo ang katauhan niya. Seryoso namang saad ni Miguel at kung ano-ano na nga talagang tumatakbo sa isip niya. Sarkastikong natawa naman si Donna. Bakit naman ako manggagaya ng isang tao ha? Pwede ba? Wala akong oras para sa mga ganito. Ngayon, pwede na ba akong umalis? Kailangan ko naman talagang umalis eh. Pakisabi na lang sa mga bata. Paalam nga ni Donna at tuluyan na nga itong umalis sakay ng motor niya. Paglabas naman ni Miguel, sinalubong siya ng driver na si Ding. Ano pong nangyari?
sa naging pag-uusap nyo. Usisa naman ni Ding kay Miguel. Iuwi mo na yung mga bata. Kailangan ko pang pumunta sa opisina. Turan nga ni Miguel sa driver nang hindi nito sagutin ang tanong ni Ding. Umalis nga si Miguel sakay ng kanyang kotse. Kaya naman inuwi na nga lamang din ni Ding ang triplets. Sa kanyang opisina nakaupo nga sa swivel chair at tila ba malalim ang iniisip ni Miguel. Hanggang sa isang taong dumating na siyang nakaagaw sa kanyang atensyon. Si Rick, ang kanyang kanang kamay. Mabuti naman dumating ka na. May papagawa ako sa'yo. Turan nga ni Miguel at kumuha ng isang maliit na papel. Saka nagsulat at doon nga ibinigay yon kay Rick. Ano po to, Mayor? Tanong na nga lamang. Address yan ng isang ice cream parlor. Puntahan mo yan. Humingi ka ng kopya ng CCTV. Yung babaeng nakasama ng mga anak ko, yung nakausap ko, alam mong kaya mong gawin yan. Noted po, Mayor. Magbibigay kagad ako na sa'yo ng update kapag may nalaman na po ko. By the way, ano nang balita tungkol doon sa nagsabotage sa kotse ko? May nalaman ka na ba? Tanong pa nga ni Miguel. Wala pa po, Mayor pero may hinala na po ako. Kaya lang hindi pa po ako 100% na sigurado. Kaya gusto ko po munang imbestigahan nang mabuti yung nangyari. Tugon naman ni Rick. Okay, sa ngayon gawin mo muna yung pinapagawa ko sa'yo. Utos pa nga ni Miguel kung saan tumango na nga lamang sa kanya si Rick. Sa katuluyang umalis ng opisina. Makalipas nga ang ilang minuto, naisipan na nga lamang din ni Miguel na umalis at umuwi na. Patungo na sana siya sa kanyang kwarto nang mapahinto siya at sa halip na dumiretso nga siya sa kwarto ng triplets. Nadat na naman niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa kama. Kung saan biglang tumigil ang mga to sa paglalaro at nahiga na nga lamang sa kama nang makita nga nila ang kanilang daddy. Hindi niyo na naman po tinupad yung sinabi niyo na ihatid niyo po kami sa school. Nakangusong pasaring naman ang batang si Mary. Naupo naman si Miguel at napabuntong hininga. Kaya nga nandito ako kasi gusto kong makausap kayo. Sorry na. Sorry kung hindi ko kayo naihatid kanina sa school. Kailangan ko kasing umalis ng maaga. Dahil kinakailangan kong puntahan yung mga lugar para i-check kung anong serbisyo ang kailangan ng mga tao doon. Hindi naman nagsalita ang kaniyang mga anak, dahilan kaya napabuntong hininga na lamang siyang muli. Batid niyang malaki na talaga ang pagkukulang niya sa kaniyang mga anak bilang isang ama dahil na rin sa masyado niyang pagiging abala bilang isang tagabigay ng serbisyo sa mga taong kaniyang nasasakupan. Maski siya ay nalulungkot din naman dahil tila ba lumalayo na ang loob ng kaniyang mga anak sa kaniya. Ngunit nandoon pa rin sa loob niya ang kagustuhan na makabawi sa mga ito. Hindi ba gusto niyo nang magkaroon ng mommy? Maya-maya pa itanong pa ni Miguel sa mga bata dahilan kaya napatingin nga sa kanyang tatlo. Bakit po, Daddy? Nahanap niyo na po ba si mommy? Tanong naman din ng batang si Harry. Marahan naman na umiling si Miguel. Hindi pa pero kung gusto niyo na talaga magkaroon ng isang mommy, willing akong pakasalan si Rhea. Ha? Si Miss Rhea? Bakit naman po si Miss Rhea? Biglang reaksyon nga ni Gary na tila ba tutol nga sa pahayag ng ama. Bakit ayaw niyo ba sa kanya? Sabay-sabay na umiling naman ang tatlong bata. Meron po kasi kaming gustong maging mommy. Napakunot na si Miguel. Sino naman yun? Usisa nga ni Miguel. Si Miss Donna po! Bulalas na nga lamang ng bata. Tama po, Daddy, kung hindi na po tayo babalikan ni Mommy, gusto po naming maging mommy si Miss Donna. Kasi mabait po siya. Isa pa po, wala pa naman po siyang asawa. Kaya pwede po kayong magpakasal. Dagdag natura naman ng batang si Harry. Sa hindi may paliwanag na dahilan tila ba nakaramdam ng kung anong saya si Miguel sa kanyang puso. Ngunit ayaw niyang pairali ng bugso ng kanyang damdamin. Lalo pa at baka nararamdaman lamang niya ito sa kadahilan ng kamukha nga ito ng dati niyang kasintahan. At gusto niya munang malinaw at masiguro ang lahat. Sige, susubukan kong kunin ang loob niya.
Susubukan ko rin siyang kausapin. Kung gusto niya rin bang maging mommy niyo. Sa ngayon magpahinga na muna kayo, okay? Ani pa nga ni Miguel sa mga bata. Tumango-tango na nga lamang ang triplets at hindi tulad ng dati. Ngayon ay tila ba nagkaroon na nga ng liwanag ang kanilang mga muka. Natapos nga ang gabing yun na walang ibang nasa isipan si Miguel, kundi si Donna. Hanggang sa muli na nga niyang nakausap ang kanyang kanang kamay na si Rick. Anong mga nalaman mo tungkol sa kanya? Bungad na tanong nga ni Miguel kay Rick. Mayor, may kasama po siyang isang babae at isang lalaki. Tinatawag niyang tita yung babaeng kasalukuyang naka-confine sa ospital dahil may sakit to. Habang yung isang lalaki naman po, anak ng babae na nasa ospital. Base po sa mga napagtanungan ko, hindi raw kaano-ano ni Miss Donna yung dalawa. Base sa mga kapitbahay nila, isang araw daw may inuwi na nga lamang ang mag-ina na isang babae at tinuring nilang isang pamilya. Isang anak. Napag-alaman ko na rin na nawalan ng alaala si Miss Donna. At hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ang memorya niya. Silang dalawa ang tinuturing na nga niyang kapatid, parehong nagpa-part-time job. Wala na po akong ibang malaman tungkol sa kanya pero kung ang gusto niyo pong malaman ay kung siya ba ang dati niyong kasintahan, hindi po yun malabong mangyari. Lahat nga ni Rick sa mga impormasyon na nakalap niya patungkol kay Donna. Tila napaisip naman si Miguel sa kanyang mga narinig. Muli ay may kung ano na naman siyang naramdaman sa kanyang puso. Hindi niya mawari kung kasiyahan ba ito, kalungkutan o pagkasabik. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Tanong ni Miguel. Tumango naman si Rick. Nasa ospital po siya ngayon kasamang mag-ina. Samantala sa ospital ay magkasama nga sina Donna at Romel na nagbabantay kay Norma. Hindi kaya isa siya sa mga taong mahalaga sa buhay mo? Malay mo, siya pala ang nobyo mo. Sana kinausap mo pa siya dahil baka siya ang makatulong sa'yo para mas makilala mo pa ang sarili mo at mahanap mo ang tunay mong pamilya. Ani naman ni Norma pagkatapos nga nilang magkwentuhan. At ikwento nga ni Donna ang nangyari sa pagitan nila ng ama ng triplets. Hindi ko nga rin po alam, tite. Hindi ko na rin po kasi naiisip yun. Dahil pakiramdam ko pinaparatangan ako ng lalaking yun. Pero aminin ko, gusto ko siyang makita ulit para makausap. Gusto ko na rin kasi talagang malinawan. Ani naman ni Donna. Kung sakali bang mahanap mo na talaga ang tunay mong pamilya, iiwan at kakalimutan mo na ba kami? Biglang tanong nga ni Romel kay Donna na tila ba nakaramdam ng lungkot matapos ang kanyang narinig. Ano ka ba, Romel? Siyempre hindi. Ano ka ba? Baka hindi na ako tumira sa inyo pero lagi ko kayong dadalawin kung sakali. Aminin ko medyo nalulungkot ako. Kung sakali man na, mahanap mo ang tunay mong pamilya pero siyempre, masaya pa din kami. Nabalot naman sila ng katahimikan. Maiwan ko na po muna kayo. Bibili lang ako ng prutas at pwede nating makain. Maya-maya pa ay paalam ni Donna at lumabas na nga siya ng ward. At habang naglalakad nga siya sa hallway, isang familiar na lalaki ang hindi niya inaasahan na masisipat ng kanyang mga mata. Siya yung tatay ng triplets Anong ginagawa niya rito? Takang bulong pa nga ni Donna sa sarili. Nagtuloy-tuloy na nga lamang si Donna sa paglalakad at binaliwala na lamang ang lalaking kanyang nakita. Subalit bigla ngang napako ang kanyang tingin sa lalaki dahilan kaya kaagad siyang nilapitan nito. Nakita rin kita. Yan nga ang unang nasabi ni Miguel kay Donna. Teka, nandito ka dahil sa akin? Paano mo nalaman na nandito ako? Stalker ka ba? Puno ng pagtatakang reaksyon nga ni Donna. We have to talk. Marami akong katanungan sa'yo. At alam kong marami ka rin katanungan na gustong masagot. Alam kong may amnesia ka. At kung mag-uusap tayo, pwedeng maging malinaw ang lahat. Sad ni Miguel. Napaisip naman si Donna at doon ay pumayag siya sapagkat gusto rin naman niyang malaman kung sino ba talagang lalaki sa buhay niya. Nagtungo sila sa cafeteria ng ospital dahil ayaw nang lumayo pa ni Donna para lang makipag-usap sa lalaki. Alam mo naman na kamukha mo yung dati kong nobya, diba?
Bigla na lang kasi siyang nawala matapos niyang ipinanganak ang mga anak namin. Yung triplets, alam kong kilala mo sila. Ang sabi ng mother ko, sumama raw siya sa ibang lalaki. Kung ikaw man yung Donna, na dati kong nobya at ang ina ng triplets, gusto ko ring malaman kung anong nangyari sa'yo at kung bakit nawalan ka ng alaala. Panimula nga ni Miguel sa kanilang usapan. Ang sabi sa akin ni na Tita Norma, natagpuan nila akong duguan sa isang damuhan. Kaagad daw nila akong dinala sa ospital. Nakumatos ako ng ilang buwan, pero nung magising ako wala na akong maalala. Kinupkup nila ako at tinuring na pamilya. Kwento naman ni Donna sa nangyari sa kanya. Kung wala kang maalala, paano mo naalala ang pangalan mo? Usisa pa nga ni Miguel. Dahil sa bracelet. Sagot naman ni Donna. Bracelet? Anong bracelet? May suot akong bracelet nung natagpuan ako ni na Tita Norma. May pangalan niya na Donna. Kaya inasyam namin na yon ang pangalan ko. Sinubukan nilang magtanong-tanong kahit na nga sa mga pulis. Pero wala talagang naghahanap sa akin eh. Pwede ko bang makita yung bracelet? Hindi ko dala ngayon pero once na makauwi ako, dadalhin ko. Sandali naman na natahimik si Miguel. Posible nga na ikaw yung Donna na, ina ng mga anak ko. Pero hindi ko pa rin maintindihan ng lahat. Napabuntong hininga si Donna. Ako rin naman eh. Pero hindi ko naman inaalis yung posibilidad na baka ako nga yung nobya mo noon. Kasi aaminin ko, nung unang nakita kita pati na rin yung mga bata nakaramdam ako ng kung ano man sa puso ko. Isang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Magaan ang loob ko sa'yo pati sa mga bata. Pero nahihirapan din ako dahil wala akong maalala tungkol sa'yo. Sambit naman ni Donna na tila ba maluha-luha dahil nagsisimula na namang magumapaw ang bugso ng kanyang damdamin. Kung gusto mo, pwede tayong mag-run ng DNA test sa'yo at sa mga bata. Question pa nga ni Miguel. Hindi ako kukontra dyan. Pero mamaya uuwi ako para kunin yung bracelet. Baka makatulong yun. Tugon pa nga ni Donna. Nagkasundo nga silang dalawa ng mga sandaling iyon. Nagpaalam na rin muna sila sa isa't isa. Lalo na noong tumawag kay Miguel ang kanang kamay niyang si Rick dahil may balita na ito tungkol sa nangyaring aksidente sa kaniya noong nakaraan. Habang nagmamaneho nga ng kotse, hindi pa rin mawala sa isip ni Miguel si Donna. Muli ay halo-halo pa rin ang nararamdaman ng kaniyang puso dahil nalilito pa rin siya sa mga nangyayari. Gusto niya rin kasi na makausap ang kaniyang ina dahil ito ang huling nakasama ng kaniyang nobya noon. Inihinto ni Miguel ang kotse noong naging kulay pula ang stoplight at nang paandarin na niyang muli ang kaniyang kotse, isang lalaking nakamotor ang kaniyang natanaw na kasalungat niya ng direksyon. Nang mga sandaling iyon ay isang tawag ang natanggap niya mula kay Rick. Hello, anong balita? Bungad na tanong nga ni Miguel sa kanyang kanang kamay. Mayor, sa tingin ko pinasundan ka. Papunta sa ospital yung tuta nang gustong magpahamak sa'yo. Nalaman na rin nila yung tungkol kay Miss Donna. Sa tingin ko pwede siya ang maging punteriya. Pagbibigay nga ng babala ni Rick na siyang naging dahilan para mamutawi ang kaba at takot sa puso ni Miguel para kay Donna. Dagling nag-U-turn si Miguel at mabilis na pinaharurot ang kaniyang sasakyan pabalik sa ospital. Nagkukumpulang mga tao nga ang siyang nadatnan niya malapit sa ospital. Doon ay natagpuan niya si Donna na walang malay at duguan habang ang motor nito ay nakatumba rin sa simento. Nagpalingalinga si Miguel at nakita niya ang isang kahina-hinalang lalaking nakamotor na siyang nakita niya rin kanina. Dagli niyang tinawagan si Rick para utusan itong hulihin ng lalaki. Nilapitan ni Miguel si Donna at ng mga oras na yun ay hindi na siya nagdalawang isip pa na dalhin sa ospital si Donna. At ang tanging hiling niya ay ang sana makaligtas ito sa pangalawang pagkakataon dahil hindi niya mapapatawad ang kaniyang sarili kung sakaling may masamang mangyari
sa babaeng mahal niya. Bagamat hindi pa man kumpirmado ang lahat tungkol sa pagkatao ni Donna, batid naman ni Miguel na sa puso niya ay ito ang kaniyang nobya at ang ina ng mga anak niya. Makalipas nga ang ilang oras ay nakahinga na ng maluwag si Miguel nang makaligtas na sa panganib si Donna. Hindi naman nagtagal ay unti-unti na rin itong nagkaroon ng malay habang may puting benda ito sa kaniyang ulo. "How are you feeling? May masakit ba sa'yo ha? Gusto mo bang tumawag ako ng nurse o doktor?" Sunod-sunod na tanong nga ni Miguel kay Donna nang mapansin niya ang paggising nito. Ilang segundo namang natulala si Donna habang nakatitig lamang kay Miguel at ilang sandali lang ay unti-unting nagsipatakan ang mga luha ni Donna mula sa kaniyang mga mata, dahilan kaya mas lalong nag-alala si Miguel. "Miguel," bigkas nga ni Donna sa pangalan ng lalaking kaharap habang walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. "Teka, naalala mo na ba ako? Naalala mo na ba ako, Donna?" Kinakabahan na tanong niya. Marahan na tumangutang naman si Donna at hinaplos nito ang pisngi ni Miguel. "Sobrang sakit ng ulo ko pero unti-unti ko nang naalalang mga nangyari, Miguel. Nasaan ang mga anak natin?" Lumuluhang ang sambit ni Donna. Hinaplos din ni Miguel ang pisngi ni Donna at halos maluha na nga rin siya. Dala ng tila baramdam niya ang paghihirap ng babaeng mahal niya. "Alam kong sobrang hirap ng mga pinagdaanan mo. Pero sa ngayon, huwag mo munang pilitin ang sarili mo, okay? Gusto mo bang iuwi muna kita sa bahay? Doon ka na muna magpahinga. Huwag kang mag-alala kasi aalagaan kita. Aalagaan ka namin ng mga anak natin. At doon ipapaliwanag ko rin sa iyo ang lahat." Saad nga ni Miguel kung saan napatango-tango na nga lamang din si Donna. Umuwi si Miguel sa kanilang bahay kasama nga si Donna habang inaalalayan pa ito. Iginala ni Donna ang kaniyang paningin sa buong bahay habang pilit pa rin nitong inaalala ang lahat. Hanggang sa sinalubong nga sila ng ina ni Miguel kung saan labis pa itong nagulat nang makita nito ang babaeng kasama ni Miguel. "Donna?" Gulantang nga na reaksyon ng ina ni Miguel. "Mom, I found her. Pero mahabang kwento kaya hayaan mo muna natin siyang magpahinga." "Paano nangyari to?" Hindi makapaniwalang reaksyon ng ina. "Ikaw yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalay ako sa pamilya ko." Biglang sampit naman ni Donna sa ina ni Miguel at nagsimula ng tumulo ang mga luha na tila ba ay kay hirap pigilan. "Ano bang sinasabi mo, Donna? Anong ibig mong sabihin na si Mommy ang dahilan kung bakit ka nawalay sa amin?" Naguguluhang reaksyon naman ni Miguel. "Miguel, naalala ko na ang lahat ng nangyari sa akin. Matapos kong manganak, kinausap ko ng mommy mo, pinilit niya akong layuan ka. Pero hindi ako pumayag dahil mahal na mahal kita pati na rin ang mga anak natin. Nagalit siya sa akin at pilit niya akong pinalayas. Hanggang sa noong gabi, habang naglalakad ako sa kalsada dahil gusto kong puntahan ka sa opisina mo, isang kotse yung bigla na nga lamang lumitaw at gusto akong sagasaan. Hindi ako pwedeng magkamali na ang mommy mo ang nagdadrive noon. Siya ang dahilan kung bakit nagkalayo tayo, Miguel. Siguro kung hindi ako natagpuan ni na Tita Norma nung gabing yon, ay wala na ako." Paglalahad pa nga ni Donna na siyang halos magpahina nga kay Miguel matapos ngang marinig ang lahat. "Totoo ba yun, Mom?" Bali nga ni Miguel sa kanyang ina, sa tono na halos hindi makapaniwala. "Of course not! Bakit ko naman gagawin yun, Miguel? Hibang ka na ba? Hibang ka na kung mas paniniwalaan mo ang kasinungalingan ng babaeng to kaysa sa akin na sarili mong ina." Naikuyom na nga lamang ni Miguel ang kanyang kamay. Walang dahilan si Donna para mag-imbento ng kwento. Aaminin niyo na ba ang totoo? Totoo bang nagsinungaling kayo sa akin na sumama si Donna sa ibang lalaki at nagtaksil siya? Dahil lang totoo, muntikan niyo ng pinatay ang nanay ng mga apo niyo. Hindi na nga napigilan pa ni Miguel. Nataasan ang kanyang boses. "Oo na, totoo nga yung mga sinabi niya. Pero hindi ko intensyon na patayin siya o sagasaan. Gusto ko lang naman siyang takutin para layuan ng pamilya natin. Miguel, pinrotektahan ko lang ang pamilya natin sa gold digger na babaeng yan." Pagamin nga ng ina ni Miguel.
Sumikip ang dibdib ni Miguel dahil nga sa maraming emosyon na naghalo-halo sa kanyang puso. Galit siya sa kanyang ina. Naawa siya sa babaeng mahal niya at sinisisi nga niya ang sarili niya sa lahat ng nangyari. I'm so disappointed, Mom. Hindi ko alam na kaya niyo rin palang maging kriminal. Hindi niyo alam kung anong mga pinagdaanan ni Donna dahil sa ginawa niyo. Nawalan siya ng memorya sa loob ng ilang taon. Dahil yun sa inyo. Please, umalis na po muna kayo sa bahay ko dahil hindi ko kayang makasama sa iisang bubungang taong muntika ng pumatay sa babaeng mahal ko. Ang taong siyang dahilan kung bakit hindi naging buo ang pamilya ko. Umalis na po kayo. Huwag niyo na rin pong lalapitan pa ang anak ko dahil tatanggalan ko na po kayo ng karapatan. Umalis na po kayo habang may natitira pa akong respeto sa inyo. Seryoso at madiin pa nga nasambit ni Miguel. Sumigaw-sigaw pa ang mommy ni Miguel habang nakikiusap sa kanya ngunit tila buo na nga ang kanyang nararamdaman. Purong galit lamang. Hindi pa rin ako nakapaniwala sa mga nalaman ko. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo dahil sa ginawa ni mommy. Wala akong alam, kasalanan ko ang lahat. Dahil naniwala kaagad ako nung siniraan ka niya sa akin. Ni hindi ko man lang naisip na noon pa man ay ayaw niya na sa'yo. Pero ngayon na alam ko na ang buong katotohanan, hindi ko nahahayan pa na masaktan ka niya. Sad pa nga ni Miguel sa kalmadong paraan habang hawak nga niya ang kamay ni Donna habang nakaupo nga silang pareho sa kama. Naiintindihan ko naman na talagang ayaw niya sa akin una pa lang. Pero hindi ko lang talaga matanggap ang nagawa niya para ilayo ko sa inyo. Ilang taon ang nasayang na dapat nakasama ko kayo ng anak natin. Wika pa nga ni Donna, napuno pa rin ng lungkot. Huwag kang mag-alala, kasi ngayon na magkasama na tayo mabubuo na ang pamilya natin. At susulitin natin ang bawat oras na magkakasama tayo ng mga bata. Sandali lang, tatawagin ko lang mga bata para maipaliwanag ko sa kanilang lahat. Lumabas nga sandali si Miguel sa kwarto para nga puntahan ng triplets at dinala sa kwarto nila kung nasaan si Donna. Miss Donna, bakit po kayo nandito? Sa ano pong nangyari? Bungad na tanong nga ng batang si Gary nang lapitan nga nilang tatlong magkakapatid si Donna. Automatic lang naman na napaluha si Donna nang makita niya ang kanyang mga anak na mahigpit nga niyang niyakap ang mga to. Miss Donna, bakit po kayo umiiyak? Inaway ka po ba ni Daddy? Magkasunod nga na saad nga nila Mary nga at Harry. Hindi ako inaway ng daddy niyo, masaya lang ako kasi nasa harapan ko kayo ngayon. At gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na sorry. Kasi alam kong sobrang naging sabik kayo na magkaroon ng ina pero wala ako sa tabi niyo. Pero mga anak, ngayon na nandito na ako, kilala ko na kung sino ako at kung sinong pamilya ko. Gusto kong bumawi sa lahat ng mga panahong wala ako sa tabi niyo. Litanya nga ni Donna sa mga bata. Kumnot naman ang noon ng mga bata nang mamutawi nga ang pagtataka sa kanilang mga reaksyon dahil nga sa sinabi ni Donna. Teka, kung tama po ang pagkakaintindi ko, ibig po bang sabihin kayo po talaga ang mommy namin? Reaksyon naman ng batang si Harry. Tama ka dyan anak, siya nga ang mommy niyo. Nawalan siya ng alaala kaya hindi niya ako nakilala pero ngayon, bumalik na ang memorya niya. Kaya magkakasama na tayo, hindi ko na kailangan pang magpakasal sa iba kasi bumalik na ang mommy niyo. Si Miguel nga ang sumagot sa kaniyang anak. Dahil sa sinabi ni Miguel ay sabay-sabay na napanganga ang tatlong bata bilang hindi rin sila lubos na makapaniwala. At matapos nga lang ang ilang segundo ng kanilang paglo-loading ay napahiyaw rin sila sa tuwa at nanggigil na niyakap muli si Donna. Maya-maya pa ay may nag-text kay Miguel kaya iniwan na muna niya ang kaniyang mag-iina para nga puntahan sa sala ang kanang kamay niyang si Rick. Mayor, nahuli na po yung lalaking nanakit kay Miss Donna. Hawak na po siya ngayon ng mga pulis. Talagang si Miss Donna ang pakay niya para masaktan ka. Dati natin siyang tauhan at siya rin ang nagsira ng brake sa kotse, kaya kayo na aksidente. Balita nga ni Rick kay Miguel. Naikuyom naman ni Miguel ang kanyang mga kamuo dulot ng galit. Siguraduhin mong hindi na makakalabas pa ng kulungan ng hayop na yan. Gustuin ko man siyang puntahan, hindi ko rin maiiwan. Ang pamilya ko kaya ikaw na munang bahala sa lahat, Rick.
Makakaasa po kayo sa akin, Mayor. Pero gusto ko lang din pong sabihin na alam ko na po kung sino po ang taong nasa likod ng lahat ng to. Usal pa nga ni Rick. Sino? May intrigang usisa naman ni Miguel. Si Miss Rhea po, yung anak ni Gov. Sagot nga ni Rick at doon nga nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Miguel. Si Rhea? Pero paano at bakit? Base po sa pag-iimbestiga ko at sa lalaking inutusan niya. Personal daw po ang galit niya sa inyo dahil ilang beses niyo na daw po siyang tinanggihan na magpakasal. Kaya nung nalaman niyang tungkol kay Miss Donna, tinarget niya kaagad to. Paliwanag pa nga ni Rick. Humugot naman ang malalim na buntong hininga si Miguel. Please, mag-gather ka pa ng mga ebidensya laban sa kanya. Pigain mo rin yung tauhan niya na aminin ang totoo at ituro si Rhea. Kaya ko pang palampasin ang ginawa niyang pagsabotahe sa kotse ko pero hindi ko kayang palampasin ang ginawa niya kay Donna. Kailangan niya magbayad. Sige na, umalis ka na muna. Balitaan mo na lang ulit ako kapag may update na. Siya nga pala. Pwede bang pumunta ka sa ospital? Gusto kong isettle mo lahat ng kailangan isettle ng pamilyang kumukpop kay Donna. Pagkatapos pwede bang papuntahin mo rin sila dito ngayon? Dahil gusto kong makausap sila para magpasalamat. At alam kong gusto nilang makita si Donna at ang kambal. Tumango-tango nga ang kanyang kanang kamay. Masusunod po, Mayor. Alis na po ako. Tuluyan na ngang umalis. Si Rick habang si Miguel naman ay bumalik sa kwarto. Nakaramdam naman ng saya si Miguel habang pinagmamasdan niya ang kaniyang mag-iina kung gaano kasaya ang mga ito. Natutuwa rin siyang makitang masaya ang mga anak niya dahil kapiling na nila ang kanilang mommy na sabik nilang makita. Hindi na rin muna nakisali si Miguel sa bonding ng mag-iina dahil marami pa rin ang tumatakbo sa kaniyang isipan. Isa na nga roon ay ang kaniyang ina na siyang laging kumukontra sa mga desisyon at kasiyahan niya. Pinuntahan ni Miguel ang kwarto ng kaniyang ina at wala na ang mga gamit nito doon kaya batid niyang umalis na nga ito. Mahal ni Miguel ang mami niya ngunit hindi lang talaga niya matanggap na ang mami niya pa mismo ang dahilan kung bakit nagkahiwalay sila ni Donna sa matagal na panahon at hindi niya alam kung paano niya pa mapapatawad ang kaniyang magulang. Pero sa ngayon nga ay nais na munang mag-focus ni Miguel sa kaniyang mag-iina. Matapos ang ilang oras ay dumating na nga rin ang inaasahan ni Miguel na bisita, sina Norma at ang anak nitong si Romel. Nasaan si Donna? Kumusta siya? Okay lang ba siya? Unang tanong nga ni Norma, na puno ng pag-aalala. Ayos na po siya. Mabuti na lang at hindi masyado pong naging critical ang lagay niya pero kailangan niya pa ng maraming pahinga. At ako na pong bahala mag-alaga sa kanya rito. Bumalik na rin po ang mga alaala niya, pinapunta ko kayo rito dahil gusto kong magpasalamat sa inyo at alam ko pong gusto niyo rin siyang makita. Maupo na po muna kayo rito at tatawagin ko na lang po siya. Usal nga ni Miguel at pinuntahan niya si Donna saka sila bumalik sa sala. Tita Norma, Tito Romel. Kagad ngang niyakap ni Donna ang mag-ina. Kamusta ka na? Sobra kaming nag-alala sa'yo nung malaman namin ang nangyari. Tapos pinapunta kami rito ng nobyo mo. Nag-aalala lang sabi naman ni Norma. Ayos lang naman po ko. Bumalik na po ako. Siyakang mga alala ko po okay na. Alam ko na rin po ang lahat at si Miguel nga po yung nobyo ko. Mahabang kwento para maipaliwanag ko po sa iyo ang lahat ng nangyari. Pero saka ko na po sasabihin sa inyo. Kayo po, kamusta po ang pakiramdam nyo? Konsulta naman ito na pabalik nga sa kanyang tita Norma. Ayos lang din naman. Huwag mo kong alalahanin pero makakapagpa-opera na rin ako dahil sa tulong ni Mayor Miguel. Pagkasabi niyang noon ay bumaling ang mga tingin nila kay Miguel. Masaya ako na bumalik na ang alaala mo, Donna. At mas lalo akong masaya dahil mabuting tao pala ang pamilya at nagmamahal sa'yo. Kaya panatag na rin ako dahil kahit na hindi ka na namin makakasama, alam kong nasa mabuti kang kalagayan. Dagdag pa nga ni Norma. Matapos nga ang pag-uusap na iyon ni Donna at ng pamilyang siyang kumupkop at tumulong sa kaniya, nagpaalaman na rin sila sa isa't isa kung saan nangako nga rin si Miguel
sa mag-ina na hindi niya kailanman pababayaan si Donna. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na ngang bumubuti ang kalagayan ni Donna. Kapansin-pansin din ang kasiyahan ng mga bata dahil kapiling na nila ang kanilang ina. Bilang isang mayor, sinubukan pa rin ni Miguel na balansehin ang kaniyang oras. Kaya naman madalas ay sinasama na lamang din niya ang kaniyang mag-ina sa tuwing may pupuntahan siya para magbigay ng serbisyo sa mga tao. Katulad na nga lamang ngayon kung saan namamahagi sila ng mga munting tulong para sa isang lugar, ay kasama ni Miguel ang kaniyang mag-iina habang tumutulong din ang mga ito sa pamimigay. Ang bait talaga ng anak natin. Feeling ko tutularan ka nila. Paglaki, baka sila naman ang papalit sa yapak mo. Usal nga ni Donna habang pareho nga nilang nakangiting pinagmamasta ng kanilang mga anak na siyang namimigay ng mga laruan at pagkain sa mga batang nakapila. Talaga? Ikaw ba? Ayos lang ba sa'yo kung sakali man na sumunod sila sa yapak ko bilang isang politician? Alam mo namang magulo ang mundo namin. Tanong naman ni Miguel. Ngumiti naman si Donna. Oo naman. Wala namang problema sa akin dahil alam kong mabuti ang hangarin ng mga anak natin kung sakali. Katulad mo, talagang maganda ang layunin mo sa mga tao. Gusto mo silang tulungan at pagsilbihan at syempre masaya ka sa ginagawa mo. Kaya masaya rin ako at nandito lang ako para sumuporta. Napangiti naman si Miguel sa naging tugon ni Donna. Nakakatuwang marinig yan kasi si Mommy ayaw niyang maging politician. Ako dati dahil alam mo naman kung anong nangyari kay Daddy. Tumangutango si Donna. Naiintindihan ko naman ang Mommy mo. Nag-aalala lang naman siya sa'yo kahit ako nag-alala. Pero may tiwala naman ako sa'yo na kaya mong ingatan ang sarili mo. Hinagka naman ni Miguel ang noo nga ni Donna. Kailan ba tayo magpapakasal? Biglang pag-iba ni Miguel sa topic. Ha? Bakit akong tinatanong mo? Ikaw ba gusto mo na bang magpakasal? Pabalik na tanong naman ito. Sa lalaki na animoy nahihiya pa nga nang mag-iwas nga ito ng tingin kay Miguel. Kung ako ang tatanungin, ready naman ako eh. Pero ikaw kasi ang iniisip ko. Ayaw kitang i-pressure, gusto ko kapag ready ka nang may kasal sa akin saka lang tayo magpapakasal. Malumani ang boses na sagot naman ni Miguel na siyang nagbigay ng ngiti sa mga labi ni Donna. Nakaramdam nga ng tuwa si Donna sa puso niya dahil sa mindset ng lalaking mahal niya. Dahil sa isip nga niya ay hanggat maaari ayaw nga niya munang magpakasal hanggat hindi nagiging maayos ang relasyon ni Miguel at ng kanyang ina. Kaya naman paglipas ng mga araw gumawa nga si Donna ng paraan para pagbatiin ang mag-ina kung saan nagpakita nga siya ng concern para kausapin ito ng masinsinan. Gusto ko lang po sana kayong makausap tungkol kay Miguel. Panimula nga ni Donna habang nakaupo sila sa sofa sa kondo mismo ng ina ni Miguel. Hindi ko alam kung bakit ka nandito, pero alam kong galit ka sa akin lalong-lalo na ang anak ko. Bakit magpapakasal na ba kayo? Gusto mong imbitahan ako? I'm telling you, kahit gusto kong pumunta, kung hindi papayag ang anak ko, hindi ako makakapunta. Tura naman ang ginang. Yun nga po ang dahilan kung bakit po ako nandito eh. Hanggat maaari gusto ko po kasing magkabati sana kayo at magkaayos. Gusto ko pong maging maayos ang relasyon yung dalawa. Sinabi ko sa kanya na napatawad ko na po kayo at magiging masaya lang po ako kapag kinasal kaming okay na kayong dalawa. Tila ba lumamlam ang mga mata ng ina ni Miguel kay Donna matapos marinig ang mga narinig at doon ay niyakap nito si Donna at emosyonal na nagpasalamat. Hindi naman nagtagal dahil na rin sa tulong ni Donna ay nagkaayos at nagkapatawaran na nga ang mag-ina. Napakulong na rin si Rhea na siyang may pakana sa mga panganib na naranasan ni Miguel at ni Donna at tuloy na nga rin ang kasal ni na Miguel at Donna sa isang simbahan kung saan mga kaibigan, kakilala at mga nagmamahal sa kanila ang siyang kasama nila para nga maging witness sa pagmamahalan nila kabilang na ang mga anak nilang sina Gary, Harry at Mary
na siyang lubos na masaya para sa kanilang mga magulang. Mommy, Daddy, pwede niyo po ba kaming ihatid sa school bukas? Paglalambing ng batang si Harry sa kanilang mga magulang, habang nakalingkis nga silang triplets, kina Miguel at Donna. Of course, baby, kami ng daddy niyo ang mag-aatid sa inyo bukas sa school. Tugon naman ni Donna. Tila pa nang gigigil naman ang triplets nang bigla na nga lamang hinalikan ang pisngi ng kanilang amati na. Natawa na nga lamang sina Miguel at Donna sa kakulitan ng kanilang mga anak. Mahal na mahal kita, asawa ko. Hindi na ako makapaghintay pa na mas madagdagan pa ang pamilya natin. Malambing na sambit naman ni Miguel sa kanyang asawa matapos ngang makatulog ng triplets. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Tanging naging tugon naman ni Donna at nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang pag-ibig hindi talaga mawawala ang hadlang at ang pagsubok. Ngunit ang mahalaga ay hindi pagsukot ang patuloy na paglaban sa buhay alang-alang sa pagmamahal. Kapamilya man o ibang tao, mahalaga na pairalin pa rin ang kabutihan at ang pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Donna at Miguel. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid,
Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res